Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Chang Ami from Japan, Kabayan Pisces. This reading is for you. Tingnan natin, taon na nakakonect kay Pisces. Maaring ito is vice versa. Energy mo, energy ng person mo. Nasabi ko pa yun, no? Yan, maaring ito is related sa kapatid mo, magulang mo, kasama mo sa trabaho, kaibigan mo, o karelasyon mo, o asawa mo, okay? Ipasok mo ang sarili mo. Taon na nakakonect kay Pisces. Ano ang nararamdaman mo kay Pisces? Kanina na may nakita ako habang nag-ano ako. Maaari iba dito is related to work or sa family. Taon na connect kay Pisces. Ano ang nararamdaman mo kay Pisces? Okay. May isip ka nito. Pisces, ano nararamdaman mo sa tao na to? Bakit 2 of Pentacle? Tandaan nyo, maaring tayo is a vice versa, ha? Okay. Nararamdaman niya sa'yo, o naiisip ka niya. Naiisip ka niya, naalala ka niya, either namimiss ka niya, naalala niya yung mga situation ninyong dalawa, na maaring ikaw ang nang iwan or iniwan ka niya sa ere, no? Naalala niya yung mga sadness memory, ganyan. Nagkakaroon siya ng, nagja-jungling siya. Actually, hindi niya kasi alam kung anong gagawin niya dito. Gusto niya kanyang kausapin, gusto niya makapag-communicate sa'yo, pero it's hard para sa kanya yung gusto niyang gawin kasi natatakot siya sa'yo. Andito yung sitwasyon na back and forth yung kanyang kilos, no? Pero gusto niya makapag-communicate sa'yo. Yes, nagkaroon ng mga sadness, battle, betrayal man yan, or pag-iwan sa ere, or sitwasyon na puro lungkot no? Maaaring may mga, para sa kanya kasi, itong sitwasyon na to is hindi pa sa kanya natatapos at gusto niya, ating ko anak, gusto niya na magkaroon kayo ng pag-uusap. Parang may mga tension na hindi pa natatapos sa inyong dalawa. Naalala ka niya. Naalala ka niya. Hindi niya alam kung tatawagan ka niya, kakausapin ka niya, ite-text ka niya, hindi niya alam. Or vice versa. Pisces, bakit ito ang nararamdaman mo sa tao na to? Parang may problema siya sa pera or trabaho. Tingnan natin. Okay. Ang nararamdaman mo sa kanya, siya yung tao na magaling magsalita. Maaring itong tao na to is may family or may karelasyon. Ang sinasabi mo dito. And then, nakikita ko rin dito na nararamdaman mo sa kanya, may pagka-player siya. No? Kumbaga, din yung pagiging babaero, lalakero. Minsan siguro hot temper siya, ganyan. Siguro minsan nandun yung sitwasyon na hot and cold siya sa'yo, ganyan. And then, nararamdaman mo sa kanya na actually na-awakening ka no? Medyo naguguluhan ka pala. Tingnan ko nga, anong ano ito. Pareho kayo. Dito na talaga. Medyo nararamdaman mo sa kanya, gusto mo rin? Gusto mo rin makapagkita sa kanya? Yan ang nakikita ko. Sa'yo. Parang gusto mo uli magkaroon kayo ng new beginning or pagsisimulang muli. No, nitong taon. Kumbaga magkaroon kayo ng, yun nga, new beginning in life. Parang nandito kayo sa sitwasyon na, kaso na handito ka rin sa sitwasyon mo na medyo nahihirapan ka ata. No? Kung paano ka kukonect sa kanya.
Or vice versa tayo. Yun nakikita ko. Pero nakikita ko sa'yo, ano eh, hindi ka pa, sa tingin ko hindi ka pa nakaka-move on. Kasi wala ka pang desisyon na nakikita ko eh. Ganyan. May mga, parang dito ka pa sa ini-evaluate o nagkakaroon ka ng self-evaluation dito sa sitwasyon na to. Kailangan mo ba siyang kausapin? Kailangan pa ba na magkaroon uli sa inyo ng connections? Ganyan nakikita ko dito. Iba dito, baka asawa niyo to. O kung kailangan pa ba ng connection, no? Sa nakita ko dito. Sa iba naman sa inyo, maybe this is a part of your family, no? Sa nakita ko dito na maaring itong tao na to is namili o namangka sa dalawang situation sa nakita ko dito. Maaring naging player, maaring tatay mo, no? Ang nakita ko dito, ganun. Basta a part of the family, ako nakita dito. Yan. Kunin wala yung sa'yo dyan. Tingnan natin, tao na ako connect kay Pisces. Ano ang intention mo kay Pisces? Oh, okay. Ay, nakahiwalay na iba dito. Bakit? Ay, hindi pala ito. Ba't na ikaw na ano ko? Bakit? Intention niya yan. The Tower, oh. Itong tao na to, iniisip ka niya. Gusto niya uling buuin niya, nasiraan yung relationship, no? Stuck pa siya sa sitwasyon na to. Stuck siya. Kahit na sinasabi mo na ano, kung ikaw is nag-move on na, or siya is nag-move, ang nakita ko dito, siya ang stuck siya, itong tao, or vice versa, stuck siya. Gusto kanya kausapin. Palagi kanyang nasa isip, actually. Gusto kanya usapin. Gusto niya uli na buuin yung nasira na situation. Or halimbawa kung ito yung relationship, it comes to a love, ganun din. Gusto kanya kausapin at gusto niya uli na magkaroon ng clarity dito sa situation na to. Gusto niyang malaman mo o malaman niya kung ano ba talaga. Kailangan na ba mag-let go? Kailangan pa bang magtiyaga? O kung ano yung sitwasyon na yun sa nakita ko dito. Yun ang intention niya sa'yo. Parang may gusto siyang malaman. May gusto siyang maintindihan na galing sa'yo. No? And then also, sa iba naman sa inyo is maaring related nga ito sa family sa iba. Ganyan. Maaring yung family nyo, kasi kung sa iba dito, maaring nagkaroon na kasi ng ano. Yan, kung nagkahiwalay na kayo, maaring nagkaroon na ng paghiwalay, or kung hindi man kayo nagkahiwalay, pasa ngayon, ang inyong relationship, nasa, yung isang paa nasa hukay. Ganyan. Maaring magpasira anytime. Teka lang. Sorry. Diba parang may umano sa ilong ko? Ba yan ate? Yun. Merong isang situation, gabi, biglang may darating na isang disaster, calamity. May darating na crisis. May isang sitwasyon na may mga mawawasak. Ako nakikita dito. May mga mawawasak. Hindi ko alam kung ano eh. Siguro structure? Ako nakikita? Mga bahay? Ganun.
more maapektuhan dito, ano? May mga masasaktan. May mga masasaktan. Maapektuhan to sa isa mayayaman na country. Ganyan. Like US, Europe, mayaman ba yun? Japan. Ha? Ibig sabihin? Ibig sabihin, may natutulog na isang situation, bundok. Pwede siyang bundok, pwede siyang calamity. Basta 'di ba calamity tsaka crisis lahat doon, 'di ba? Oo. Pwede ring may bundok na biglang sumabog or ganun nakikita ko. Ganun. May mga nananahimik na biglang may biglang mangyari. Wag naman sana, 'di ba? Wag sana. Ilang nakita ko wag naman sana. Oo, kasi may mga mamamatay daw. Wag niya na isipin yung nakita ko. Hindi maganda. Focus tayo dito. Okay, tao na ako ni kay Pisces. Ano ang action mo kay Pisces? Wala siyang Dito, action niya sa'yo, wala. Medyo, siya ngayon. Wala siyang kilos pero wala siyang ginagawa actually. Napanghihinaan siya ng loob. Medyo weak yung energy niya pero gusto niya ng new beginning sa'yo. Gusto niya ulit i-fight itong relationship na to sa nakita ko pero wala siyang ginagawa. Ganyan. Gusto niya ulit mag-umpisa kayo. In a start. Ayan, the Fool. No? Nandito sa sitwasyon na naghihintay siya ng tamang panahon, tamang pagkakataon, tamang oras para mag-move forward sa'yo sa nakikita ko dito, no? Nandito siya kasi sa, medyo nagkakaroon siya ng self-doubt or there's a weak, kumaga, walang tibay, lack of confidence, ganyan. Parang pakiramdam niya na siguro hindi pa ito yung time para komunik ako kay Pisces, ganyan. Hindi pa siguro ito yung time na para kausapin ko siya. Ganun nakita ko sa kanya. Maaring iba tanda niya, maaring ito yung family mo, maaring karelasyon mo, ikuhanin mo sa sarili mo. Tingnan natin, ano ang blind spot na connection ito? Hala, bakit itong kung ano ninagamit kong card no? Ano ang blind spot ng connection ito? Mara ikaw ito or siya? Ano ang blind spot ng connection ito? Ano yan? Ang blind spot na connection ito is itong tao na to. Itong tao na to, nagkakaroon siya ng weak energy sa nakikita ko dito kasi may isang bagay dito na hindi niya pa kayang bitiwan. No? Nandito yung sitwasyon na may mga tensyon na hindi pa nagtatapos. Iba dito related sa magulang And then may mga bagay na nagkakaroon ng, yun nga, lack of clarity, no? Doon sa gusto niyang mangyari. Sa mga gusto niyang aksyonan o gusto niyang ma-achieve. O mga bagay na hindi niya pa talaga kayang i-let go. Tension na hindi pa tapos. Ganyan. Lack of clarity siya na mental block itong tao na to, no? Sa nakikita ko dito. Kasi gusto niya mag-chase sa isang sitwasyon pero medyo weak nga yung sariling, medyo weak nga yung yung energy na to sa nakita ko dito. Handun yung mga lungkot, handun yung sadness, handun yung sorrow, handun yung medyo hindi siya masaya. Ang nakita ko hindi siya masaya. Nandito yung lungkot. Hindi ko alam why, but hindi siya masaya. Sa nakita ko dito, maaring itong tao to is may problema siya sa money. Money or trabaho or
parang may health issue siya sa nakita ko. Siguro because of the sadness ako nakikita sa kanya. Baka isa rin yun, di ba? O kaya yung mga gusto siyang makuha o mga achieve na isang bagay pero hindi niya pa rin makuha. Ganyan. Siguro ganyan. Ano po ang outcome ng connection ito? Anong outcome nito? Parang ano to, makasarili. May pagka-makasarili, may pagkasakim. Itong tao na to. Parang sarili niya lang iniisip niya. Para ang gusto niya kasi dito is siya yung i-chase mo. Yun na nakikita ko energy sa kanya ha. Para ikaw yung kailangan maghabol. Ikaw yung kailangan na kumunik. Ikaw yung kailangan na ha? Sabi ganun, ha? No way, sabi ni Pais. No way! Ako? Or vice versa tayo. Anong outcome na connection ito? Okay. Pwedeng explain nyo sa akin? Gusto niya uli na ano, baka mag-text to sa'yo. Bakit ganun? Iba yung energy na kukuha ko sa kanya. Okay, yung outcome nito, sa nakikita ko dito, is kung itong relationship na to, o itong sitwasyon na to, is too much na masyado kang nabibigatan at nahihirapan, you need to let go. No? It's time to create again and begin sa buhay mo. No? Ang sinasabi dito, you need to focus to yourself. Kailangan mo talaga dito na magkaroon o mag-focus to start or you need to take a risk, kumbaga. Magbigin ka uli sa sarili mo. It's time to create again yourself, ganyan. Kung talagang masyado ka nang ayaw mo na at nahihirapan ka na dito sa connection na to ha, either ikaw or siya, kung talagang hindi na talaga, too much na talaga yung mga burden o yung mga sitwasyon na to, sa nakita ko to, kailangan nang mag-let go. Ganyan. You need to focus to start a new beginning or to create again yourself and give an effort and hard work sa mga bagay na gusto mong ma-develop this time, lalo na sa sarili mo, no, sa nakita ko dito. Slowly but surely, ang sinasabi dito, hindi mo kailangan magmadali, no, para makapag-move on o para magkaroon ng beginning or take a risk sa sarili mo, sa nakita ko dito. Yun, ang ano nito is, yun, kasi ang nakikita ko dito, itong relationship na to, either ikaw or siya, may tao kasi dito na ayaw talaga ng responsibilidad. Ayaw ng problema. Ayaw niya ng tao na medyo may pangliling lang. Tao na, parang siya yung tao na may pagka-immature o hindi siya pwedeng asahan, hindi siya maaasahan actually. Hindi siya mapagkakatiwalaan. Kumbaga siya yung tao na maaring palagi siya nagpapaliban o maaring ikaw to ha, maaring palagi niyang nagpapaliban siya palagi. Kumbaga, ay bukas na lang o mamaya na lang. Ganun. Kumbaga ayaw niya ng challenge. Ay hindi siya ganun. So nakita ko. Yun ang nakita. Ayaw niyang ma-challenge. Ay, hindi siya ganun eh. Kasi hindi siya ganun. Pero nasa sa inyo yan. Tingnan natin. Universe, ano pong may advice nyo kay Pisces? Can you explain it po? The advice. Uy, yun. Oh. Okay. Hindi ba? Kita ko na. Kahit kita ko na. Gusto ko, ito mo. The of Swords. Okay. Ang advice niya sa'yo, may nag-away-away na magkakapatid, ano? Magkakapatid, kaibigan. Iba dito, ano kayo 5, 3.
o 4. Ganyan. May mga nag-aaway din na magulang. No? Ano ba itong ano mo? Makakasama sa trabaho. Actually, may nakikipag-compete sa'yo. May biglang mangyayari sa'yo na sadness. Iba dito may third party. Iba dito may family na. Okay, yung iba dito, sa nakikita ko din, sneaky person. May nakita akong ano, sumasakit yung bandang tiyan. Hindi ko alam sino. Maring magulang mo? Maring ikaw? Bandang tiyan, masakit daw, bandang tiyan niya. Maring yung is nakaraan na, maring pas na yun. May nakita na ako dito na may sumasakit din yung likod. Tapos may something abandon. Hindi ko alam kung namatay siya or inabandonahan ka o inabandonahan mo. Ganyan. Or family man siya o ano man siya. So nakita ko, ang advice siya sa'yo is you need to take care of yourself. No? Be creative. And then, let go the past. Ang sinasabi, moving forward. And then also, be matured. Kailangan sa'yo is maturity this time. No? Huwag kang ma-stagnant sa isang sitwasyon na kahit na walang closure or walang naging magandang nangyari, pero huwag ka dun ma-stagnant. Sinasabi dito. Ikat mo yung mga dapat ikat, alisin mo yung mga dapat alisin, i-withdraw yung mga dapat i-withdraw. No? Dito. Kailangan mo ngayon magkaroon ng recovery when it comes to yourself. Anything. Sa sarili mo, sa pera mo, sa health mo, sa lahat. Sa lahat. Sa trabaho mo, sa relasyon mo. Is more on sa'yo sarili, structure. Kailangan dito is focus to a fulfillment na gusto mo mangyari sa buhay mo. Ganyan. Kumbaga, mas magkaroon ng makabuluhan na buhay or situation. And syempre, patient. Patient is need, no? Patient is need. Pag-isipan mo kung ano yung mga dapat mong i-withdraw, alisin, o if you want to retire, hanapan mo, kailangan mo makarecover. Hanapin mo yung sarili mo actually. Pinaka-the best is hanapin mo yung sarili mo. Dito. Syempre, use your head. Kailangan you need to see the fact. Kasi matalino ka, Pisces. Bago ka mag-action, tingnan mo muna yung fact. O bago ka mag-decision, tingnan mo muna yung katotohanan, mga ganyan. No? Mag-focus ka to renew. Sinasabi dito. Take it to the higher path para maging masaya. Kung ano yung mga nangyari na sitwasyon na painful sa'yo. No? I-let go muna yun. Ano po ang energy? Kailangan mo daw din mag-ingat. Take care. Take care yourself. Take care yung action mo. Take care lahat. No? Maaring iba sa inyo is within 3 days, 3 weeks, 3 hours, nangyari or mangyayari pa lang or 3 months man yan, is maaring unexpected of low of emotion na mga gaganap o mangyayari sa'yo, na maaring magkakaroon ng sadness, disappointment sa iba naman is sorrow, unexpected to, no? Sa iba sa inyo, maaring away, malaki man o maliit yan, maaring depression, maaring hindi ka makakaramdam ko na hindi masaya, maaring malilito ka sa iba, kuhanin mo, maaring doon sa heartache sa iba naman is a trauma, sa iba naman is a loss of something, money, trabaho, hope, or loss with something interesting, mga ganyan. O mafe-feeling hopeless sa iba, maaring may umiyak, maaring may mga i-remove o aalisin sa'yo, magkakaroon ng division, halimbawa, mga kapatid mo, pamilya mo, o kasama mo sa trabaho, kaibigan, magkakaroon ng kanya-kanya na mga ganun. Maaring iba nangyayari na to, no? King of Swords. Sandali lang anak, last na to. Opo. Okay, ang energy mo is andito ka daw sa sitwasyon mo na you are starting a new planning or magkakaroon ng mga decision making sa mga gagawin mong project. Sa nakikita ko dito, mga gagawin mong creation, mga gagawin mong plano. May mga exciting na plano, may mga exciting creativity, may mga sitwasyon na magiging masaya ka, na makakaramdam ka ng saya. Kumbaga, sa mga gagawin mga plano,
o project man yan, ganyan. May mga idea na papasok sa'yo. May mga biglaang mangyayari. Maaaring mga biglaang connection with your kapatid, ganyan. O communication with your nakakatanda sa'yo, kuya mo man yan, o tatay mo, o yun na nakita ko. And, or karelasyon mo yan. May mga communication, new communication din ako na nakikita sa iba sa inyo. Yung ba dito parang mag-go to the flow kayo kung nasaan kayo ngayon? Parang susunod lang kayo sa agos ng buhay niyo, ganyan. Sana good way, no? Sana in a good way ako nakita. Pero may mga biglaang mangyaring makakaramdam ka daw ng lungkot o disappointment sa nakikita ko dito. I don't know why, pero may makakaramdam ka raw ng pagod sa nakita ko dito, maaring sa trabaho mo o sa mga makaka-collaboration mo sa buhay mo, maaring kapatid mo, sa kasamahan mo sa trabaho, magkakaroon ng mga, you try to make it balance actually, no, yung sitwasyon mo ngayon. Pero may mga disappointment, may mga regret, or may mga pagsisisihan ka raw, o may mga pinagsisisihan ka na maaring gano'n. Maaring nakaraan na yun, or mangyayari pa lang, sa iba sa inyo. Maaring you will receive some text message or communication sa tao na sa isang tao. Aquarius, Gemini, Libra, Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius. Yun. Maaring magkakaroon ka doon ng communication doon. Arigatou namaste, God bless.